Ipinagpatuloy ng flotilla ni Ilian ang paglalakbay pakanluran, tinatangay ng mga tuloy-tuloy na hangin. Ang mga bagong alyansa ay nagbigay sa kabuuan ng isang sariwang katatagan. Pinagmamasdan ni Maylis ang bawat barko na parang bahagi ng isang marupok na kabuuan. Nauunawaan niyang ang mga crew na dati ay hiwa-hiwalay ay ngayoy bumubuo ng isang puwersang kayang hamanin ng coalition. Ang mga araw sa dagat ay lalo pang naglapit kina Maylis at Ilian. Lumalim ang kanilang pagiging magkasangga sa pamamagitan ng mga araw-araw na kilos. Ibinahagi niya ang mga responsibilidad sa barko at natutunan ng mga teknik sa paglalayag ng mga independent. Ang kaalamang ito ay nakabatay sa karanasan kaysa sa mga mahigpit na pamamaraan ng kontinent. Nagulat si Ilian sa sarili niyang paghahanap sa presensya ni Maylis. Nagdadala siya ng isang uri ng katahimikan na matagal nang ninakaw sa kanya ng mga taon ng pagtakas. Ang kanyang determinasyong hanapin ang sariling lugar sa bagong mundong ito ay nagpapakita ng panloob na lakas na hinahangaan niya. Unti-unting naging mas malalim ang paghanga, isang damdaming mahirap ng ipagkaila. Isang gabi, habang sumisilong ang flotilla sa likod ng isang mataas na pader ng mga bahura, nanatili sila sa deck upang bantayan ang galaw ng agos. Ang dagat ay kumikislap sa maputlang liwanag. Nararamdaman ni Maylis ang bahagyang pagdampi ng kamay ni Ilian sa kanya. Ang simpleng kilos na ito ay nagsiwalat ng matagal nang itinatago ng kanilang mga katahimikan. Ang rehiyong kanilang tinatahak ay kilala bilang isang espasyo ng paglipat sa pagitan ng mga tubig ng coalition at ng dating teritoryo ng mga corsair. Ang mga litaw na bato at magkakahiwalay na isla ay bumubuo ng isang likas na hadlang na tanging mga bihasang marinero ang marunong lampasan. Ginagamit ni Ilian ang kanyang kaalaman upang igiya ang kanilang ruta. Naunawaan ni Maylis na ang kanilang ugnayan ay lampas sa simpleng pangangailangan. Sa mapanghamong kapaligirang ito, ang kanilang mga damdamin ay humahalo sa araw-araw na pakikibaka. Ang hinga ng hangin, ang pag-ugoy ng barko at ang walang humpay na pagbabantay ay lumilikha ng isang intimacy na hindi nila inasahan. Tila natural na nagkakaugnay ang kanilang mga tadhana. Nang lalong dumilim ang gabi, inamin ni Ilian ang kanyang nararamdaman. Simple at tuwiran ang kanyang mga salita. Isang bagong init ang dumaloy sa puso ni Maylis. Napagtanto niyang maaaring isilang ang pag-ibig kahit sa mga gilid ng mundo, doon kung saan hindi na umiiral ang mga batas at kung saan ang mga ugnayang pantao lamang ang may halaga. Doon isinilang ang kanilang pagiging magkasama. Hindi sa gitna ng kasaganaan o kaligtasan, kundi sa puso ng isang tahimik na pakikibaka laban sa tiranya ng hari ng mga pirata. Ang kanilang pagsasama ay nagbigay ng bagong hininga sa flotilla. Nararamdaman ito ng bawat barko na parang isang banayad na pag-asa ang unti-unting sumisikat kasama nila sa karagatan.